Binigyan din ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kahalagahan ng ebidensya at factual na impormasyon sa kahit na anong investigasyon. Si Zai Chua para sa detalye. Nagbabala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua laban sa umano'y trial by headline sa gitna ng mga issue kaugnay ng mga flood control project. Ayon kay Chua, dapat manatiling nakatuon ang mga pagdinig sa ebidensya, dokumento at sinumpaang testimonya at hindi sa paulit-ulit na alegasyong wala namang sapat na batayan. Higit pa niya, hindi lumalakas ang isang paratang dahil lamang sa paulit-ulit itong binabanggit. Sinangayunan din ni Chua ang pahayag ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na nagsabing ang mga aligasyon na ipinalabas sa Senado ay logically impossible. Tinukoy ni Fajardo ang naging pahayag ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya sa Senado under oath na nagsabi na hindi pa siya kailanman nakapasok sa South Forbes Park. Ayon kay Fajardo, kung hindi pa raw nakapasok si Discaya sa eksklusibong subdibisyon, imposibleng naganap ang mga sinasabi umanong utos o pag-uusap. Nagpasalamat din si Chua sa naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Ping Lacson matapos itong aminin na hindi sapat ang ebidensya upang magpataw ng pananagutan at idiin si Romualdez sa issue ng flood control, lalo't mariing itinanggi ni Discaya ang mga paratang sa ilalim ng panunumpa. Batay kasi sa naging pagdinig ng Senado, walang deed of sale, kontrata o record ang nakapangalan kay Romualdez ang ipinakita sa komite. Dagdag pa ni Chua, kung may ebidensya, dapat itong iharap at suriin sa tamang proseso, ngunit kung wala naman, dapat itigil ang pagbanggit ng mga pangalan sa mga pampublikong forum. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.